Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po, ka-coffee. Okay, nagsisimula na po ang rally, prayer rally ate ito. Maisog rally, ka-coffee, dyan po sa Liwasang Bonifacio. Kasi sona na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Kaya syempre hindi pwedeng mahuli itong grupo ni Digong, no? Itong Duterte Link na maisog rally. Ongoing po ngayon yan, dyan po sa Liwasang Bonifacio, ka-coffee. Inimbitahan daw po nila no? Yung mga residente mula sa iba't ibang panig po ng rehiyon, Luzon, Visayas at Mindanao, ka-coffee. Mula dyan sa malalaking isla na yan, inimbitahan po nila yan. At nandiyan ang iba dyan, pero parang hindi pa rin napupuno, no? Anyway, sige, kahit na invited ang buong Pilipinas, hindi pa rin po napupuno yung Liwasang Bonifacio na yan. Sino po ang inimbitado? Inimbitahan daw po si Tatay Digong, of course, kanya yan Duterte Link, maisog rally yan Inimbitahan si Tatay Digong, inimbitahan si Inday Sara Duterte, inimbitahan si Baste. Yan yung tatlo, ka-coffee, na usually pinupuntahan po ng mga dumadalo dyan po sa maisog rally na ginagawa nila yan. Ang nangyari, parang Zumba ito, ka-coffee. Yan, ongoing yan, ka-coffee, ngayon. May mga nagsusumba, may mga kumakanta, at medyo nakakatawa ito dahil ang pinapanawagan nila, ang sinasabi nila, hindi na tayo malaya. Pero, ironic. Kasi kung hindi tayo malaya, bakit nakakapag-rally pa rin kayo dyan? Diba? Nang walang permit. Walang permit yan, ka-coffee, kasi Freedom Park yan hindi na raw tayo malaya. At sila daw na nandiyan, mga nabudol daw sila. Nakakapagtaka naman, sa dami-dami yan, nabudol kayo yan. Hindi anong common denominator sa inyo? Mga parang lumalabas na, total nabudol kayo. Hindi ang labas nyo dyan. Sa dinami-dami nyo dyan, lahat kayo nabudol. Yan ang pinapanawagan nila. At napakinggan din natin kanina, na hinahanap nila yung 20 pesos daw po na presyo ng bigas kada kilo. Bakit hindi nyo hinanap yan sa panahon ni Tatay Digong, yung 20 pesos na presyo ng bigas? O saan ka makakita ng bigas na 20 pesos? 29 pesos meron. Hangarin yan ng ating gobyerno. Hangarin yan ni Pangulong Bongbong Marcos na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Pero hindi naman agad ura-urada yan Naglalatag ka pala ng mga plataforma dyan. So hinahanap nila yan, nasa na raw po yung 20 pesos na bigas. So punta kayo ng Vietnam, baka nasa Vietnam yan. O sa China, magkano ba ang kilo ng bigas sa China? Baka nandoon sa China. Hindi nila makita yung 20 pesos na bigas at dahil nabudol nga lang daw sila. At malaya pa raw ba tayo? Yan ang sinisigaw nila dyan sa mausog rally na yan. Mausog, maitog, mautok, kung ano bang rally na yan. At ang kinakaano din nila, ka-coffee, ang kinakasakit din po ng butsi nila, bakit daw hindi sila nabigyan ng accreditation sa State of the Nation Address? So na sa Lunes, hindi daw po nabigyan ng accreditation ang kanilang technical at logistical requirements, no? Kasi noon, kasi TV sila, so nabibigyan sila. Meron kasing isang wing dyan, parang North Wing ata yan, ka-coffee, nakahilera, may red carpet, diba? Dyan dumadaan yung mga VIP. At sa gilid niyan, nandiyan po yung mga TV networks, no? Yung ibang mga malalaking media organizations, binibigyan po yan ng slot para makapag-live coverage sila. Itong SMNI, kasi isa sila dito sa sa very active dito sa coverage ng maisog rally. At alam niyo naman, ka-coffee, kung ano ginagawa ng SMNI, di ba? Todo bira yan sa administrasyon. So, nag-request sila ng technical at logistical accreditation, no, doon sa kanilang mga gamit, kasi baka kapag magla-live stream pa rin sila. Ang problema, hindi po na-grant yan ng HOR dahil hindi naman sila TV network na. SOCMED lang naman sila. Kasi yung ibang SOCMED naman, yung ibang media organizations na SOCMED lang naman yung release, hindi naman binibigyan ng ganyang kalaking spot, no, na may mga engineering setup, may mga OV1 ka dyan, may TV crews na malalaki ka dyan na isi-setup. Kasi usually binibigay lang yan sa mga TV networks. Itong SMNI, since hindi na naman sila TV network, kundi social media na lang naman yung kanilang presence, hindi sila nag-grant. Nag-press conference itong sila Jason sa SMNI, sabi nila, gusto nga raw nila maging patas. Natawa ako dun Wag daw po kayo magtataka. Wag daw kayo magtataka kung wala silang live patungkol doon sa coverage na yan ng State of the Nation Address. Kasi gustuhin daw po man nila maging patas. Paano ba yun? Ang init Paano ba yun? Gusto nila maging patas. Totoo ba? Patas ba ang SMNI?
patas o pabor lang sa mga Duterte at laging negatibo sa Marcos. Parang hindi naman totoo yung sinasabi nilang patas. Anyway, ang argument nila, gustuhin man nila maging patas para i-broadcast pa rin daw po itong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay, hindi na po nila magagawa yan. Hindi na po nila magagawa yan dahil hindi nga raw po sila nabigyan ng accreditation para sa kanilang technical at logistical requirements. Feeling ko yung mga reporter nabigyan ng accreditation yan. So, nag-decision sila, siyempre, sad girl na, sad boy na, tampo na, hindi na lang namin yan i-cover. Doon na lang sila sa mausog rally, no? At sa kilos protesta. Meron naman yan eh. Diyan sa Commonwealth, no? Diyan saan ba ang rally ng mga kontra, no? Usually diyan sa Commission on Human Rights sa harap nagkikilos protesta. Yan na lang ang kunan nila siguro, ka-coffee, no? Total ganun din naman kahit kunan nila yung loob ng State of the Nation address, puro negatibo rin naman yung maririnig natin. So ano pa yung point ng pagbibigay ng accreditation? Anyway, sige, ganyan ang nangyari diyan. So medyo tampo sila ngayon, nagagalit sila sa HOR, nagagalit sila sa Malacanang. Bakit Malacanang, no? Baka Maro, no? Siguro ganun na presidential. Nagagalit sila dahil hindi sila binigyan ng accreditation na yan. So, tampo muna sila. Sige, sa labas muna sila. O, dyan muna sila sa Maisog Rally. Ka-coffee. Pwede naman yan. So, ito, nakikinig tayo kanina sa mga news reports nila kasi medyo mahaba late na ito nagsimula, ka-coffee, no? At hanggang gabi daw po ito, wala pa tayo nakikita mga VIP na nagsasalita doon sa rally na yan. Kasi ang expectation natin yan sila Glenn Chong magsasalita yan, si Attorney Vic Rodriguez, si Harry Roque, of course, hindi naman nawawala yan sa mga speeches nila sa Maisog Rally, no? Wala pa tayo napapanood o baka hindi ko lang nakita, ka-coffee, itong mga VIP na nagsalita dito sa kanilang rally. Pero wala din confirmation, ka-coffee, kung pupunta si Inday Sara. Pero invited daw. Invited yan si Inday Sara Duterte, maging si Baste at maging si Tatay Digong. Yung tatlong mga Duterte na yan, wala pang confirmation kung pupunta sila. Sa tingin niyo pupunta? Ako, si Tatay Digong definitely hindi pupunta. Feeling ko lang, ka-coffee, hindi yan pupunta. Kasi medyo may sakit di ba? Si Inday Sara, hindi yan pupunta. Si Baste, posibleng pumunta yan si Baste. At yung ilang mga alipores ni Digong, halimbawa sila Harry Roque, yan, pupunta yan. Baka magsalita yan dyan. Sila, sino pa ba? Vic Rodriguez, at sino pa ito, yung dating PDEA agent, si Morales, yung may puncher, yan, baka pumunta. Si Bato, pupunta ba si Bato? I don't see na pupunta si Bato. Si Bongo pupunta, I don't see din na pupunta siya. So baka sila lang din yan. So yan daw po ang mga invited, mga supporters po ng Kingdom of Jesus Christ. Biruin mo ha. Ito, syempre, pagtatanggol nila si Tatay Kibuloy, Tatay Kibuloy ba? Si Tatay Digong at si Kibuloy, yan, syempre, pagtatanggol nila yan. Parang nakakatawa lang kasi pugante siya, di ba? Nagtatago siya sa batas, yet yan ang pinapanawagan nila dyan, parang supporting the fugitive, di ba? So anyway, yan daw po ang gagawin nila dyan sa People's Zona. Nagkaroon na sila ng People's Zona. Totoo ba? People's Zona, paano kung 5,000 lang kayo? Masasabi mo ba na People's Zona na yan? Yung ginagawa nila dyan sa Liwasang Bonifacio. Yan, ongoing ngayon. May nagsasalita po na mula sa Bangsamoro ata ito, ka-coffee, no? Medyo hindi ito dinagsa as compared sa ibang mga rallies, no? Itong kilos protesta nila dyan. At ito, may mga litrato dito, ka-coffee, na nagkakalat, no? Mactan, Renato, Belen, ano to? Mga Noto EDCA, yan. EDCA Proxy War, yan yung mga pinapanawagan nila dyan. May mga ito, kung nakikita niyo yan, may mga racket sila pinapakita dyan na parang nililink nila ito sa EDCA. Basta ang sinisigaw nila dyan, masaya ka raw ba o nabudol ka? Nabudol. Yan ang sinasabi nila. Nakapagtataka lang, sa dinami-dami nyo dyan, inabudol kayo lahat. So may hakot ba dyan? May mga report ba ng hakot? Wala tayo nakikita pa ng mga hinakot daw yan. Itong mga nagsipagdalo dyan sa kilos protesta na dyan sa Liwasang Bonifacio. Wala tayo nakikita kung mga hakot yan o kung saan man po galing yan. Pero anyway, sige, karapatan din naman nila yan na magpahayag ng kanilang saloobin. Yun lang, hindi lang natin matanggap na nakakapag-rally nga kayo, tapos sasabihin nyo, hindi kayo malaya. Di ba? Ironic naman yun, di ba? Kasi sinisigaw nila, hindi na tayo malaya, pero nakakapag-kilos protesta pa rin kayo dyan. Yan medyo hindi mo na maintindihan. Ano bang gusto nyong palabasin? Di ba? Parang inconsistencies ang lumalabas dyan. O siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi nyo? Ilagay ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section no, para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Medyo mainit dahil kakabukas lang natin ng ating aircon. Hindi pa masyadong lumalamig, no? Nga pala, ka-coffee, of course, gusto ko magpasalamat ulit sa Hygieia Patera. Ayan, sa maganda nating shirt, no? Ayan, thank you so much kay Ma'am Gina sa Hygieia Patera. Maraming salamat po sa mga
tumutok, kung nasa Facebook kayo ka-coffee, pasuyo na lang ha. Please like and follow. Kung nasa YouTube, i-click nyo lang po itong subscribe yan. Nandiyan dyan po sa baba. Subscribe lang po at i-like lang po para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo mamaya ka-coffee alas 10 po ng gabi Philippine time, Sabado, para po sa ating panibagong live stream. Paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.